Tape Incorporated sumuko na, hindi na itutuloy ang balak nilang pag-aapela sa Court of Appeals at Supreme Court para mabawi ang titulong Eat Bulaga. Matapos nga ang nilabas na desisyon ng Marikina Regional Trial Court, wala nang nagawa pa ang Tape Incorporated kung hindi sumunod sa pinag-uutos ng korte na tigilan na ang paggamit sa titulong Eat Bulaga, dahil ang TVJ ang may karapatan at tunay na nagmamay-ari nito. Kaya naman agad na pinalitan ng Tape Incorporated ang pangalan ng kanilang noontime show at tinawag na Tahanang Pinakamasaya. Pero sinabi naman ng abogado ng Tape Incorporated na si Attorney Maggie, na hindi pa talaga ito ang kanilang pinal na pangalan, ito ay pansamantala lamang hanggat hindi na nabibigyan ng desisyon na kanilang gagawing apela sa korte. Binabalak kasi nilang i-apela sa Court of Appeals ang naging desisyon ng Marikina Regional Trial Court na pumapabor sa TVJ. At kung hindi naman ito pagbigyan ng Court of Appeals, may isa pa silang natitirang paraan, pwede pa silang umakyat sa Supreme Court. Pero sa ngayon, para yatang nagbago ang ihip ng hangin, dahil napagdesisyonan ng Tape Incorporated na hindi na ituloy ang binabalak nilang apela para baguhin ang inilabas na resulta ng Regional Trial Court. Tila yata sumuko na ang kampo ng Tape Incorporated at tinanggap na ang katotohanan na ang TVJ talaga ang totoong nagmamay-ari ng titulong Eat Bulaga. O baka naman napagtanto nila na malaki ang posibilidad na mabasura lang ang kanilang apela tulad ng mga sinasabi ng ilang mga abogado. Itong injunction na naibigay kay TVJ ay isang prohibitory injunction. Kasi pag sinabi mong preliminary prohibitory injunction, ang ibig sabihin yan ay pinipigilan mo yung kabilang grupo or partido na gawin pa or ipagpatuloy pang gawin yung kanilang kasalukuyan na ginagawa, no? Sapagkat ang pagpapatuloy ng kanilang aksyon or gawain ay magdudulot ng danyos at irreparable injury on the part of the petitioners or the complainant. Yun yung tinatawag na preliminary prohibitory injunction. So sabi sa akin ng isang law student, kung yan ay isang preliminary prohibitory injunction, so ang ibig sabihin yan ay isa lamang provisional remedy or isang ancillary remedy. So may punto yung estudyante sapagkat ang tipo, ang klase ng injunction na ibinigay kay Tito Vic at Joey ay isang provisional remedy. Ang ibig po sabihin sa rules of court ng isang provisional remedy ay habang dinidinig yung main action, ay pwede at the commencement of that principal or main action, pwedeng mag-issue ng temporary relief or provisional remedy or ancillary remedy ang korte upang mapigilan yung at madagdagan yung injury at damages that the complainant or the petitioner might suffer during the trial of the case. So, mag-i-issue yan ng provisional remedy. In this case nga, sa example natin, ay isang provisional remedy. Okay, so wag muna tayong pumunta doon sa other types of injunction. Tapusin natin itong prohibitory injunction, yung preliminary prohibitory injunction dito sa example natin. Kung sakasakali nga, magdidesisyon ng hukuman na magbigay pansamantala ng provisional remedy, no? Anong klaseng desisyon ang ibinigay or order ang binigay ng hukuman? Kasi dito, sa kaso na to, ang main action is, kung di ako nagkakamali, base sa balitang narinig ko, the main action is unfair competition. And the other one is infringement of copyright. No? So, these are the main actions involved here. So, the provisional remedy, kasi nagkaroon ng prayers for the issuance of TRO and or preliminary prohibitory injunction. So, lumalabas yung injunction, in this case, is a provisional remedy. Okay, sa ating kasi sa rules of court, pag provisional remedy yan, at nailabas nga yung order, that is treated as an interlocutory order. Mukhang haba itong discussion natin. Ano yung interlocutory order? Yung interlocutory order kasi ay isang pag-uutos ng hukuman na hindi naman siya yung final judgment. Ito ay isang pag-uutos na actually hindi pa natatapos yung total na investigation and examination of the evidence, but this is merely a temporary order while the main case is being heard by the court. So hindi ito base sa merito ng kaso, yung interlocutory order. This is a provisional remedy lamang. So habang dinidinig yung kaso, yung main action, papasok yung provisional remedy which is considered as an interlocutory order. So ang tanong dito ngayon ng estudyante sa akin, yung bang provisional remedy pwede mong i-apela? So ang ganda ng tanong niya, pwede mo bang i-apela yan? Since this is a provisional remedy considered as an interlocutory order, you cannot file an appeal
no, sa higher court. Hindi ka pwede mag-file ng appeal. Kasi kung maalala nyo yung previous discussion ko ng isang gabi, ang base ko doon, kaya in-specify ko doon yung section 4 of Rule 58 of the Rules of Court of the Philippines. Yung injunction na binanggit ko doon is an injunction in a main action, no? Injunction as a main action. If you will be filing a complaint for injunction as a main action, at tapos nagdesisyon yung korte, then, kung main action yan, you can file an appeal with the Court of Appeals. Pero if it is an injunction as a provisional remedy or ancillary remedy, then you cannot file an appeal with the Court of Appeals. Kasi, it does not constitute as a final judgment pagdating to sa regional trial court. So, marami pang pag-uusapan tungkol sa merito ng kaso. Kung kaya, kinatawag siyang interlocutory order. And under the law, an interlocutory order is not subject of an appeal. So, hindi ka pwedeng mag-apila kapag provisional remedy, which is classified as an interlocutory order. So, ano ang remedyo ng losing party rito? Wala na palang apila to. Walang apila pala to dahil ito pala ay isang interlocutory order. So, ano gagawin niya? So, base sa mga instructions, sa mga jurisprudence, base sa rules of court, base sa mga recent decisions of the Supreme Court, marami tayong kaso na in similar situations, similar cases, na kung saan nag-issue ng provisional remedy yung regional trial court. So, hindi siya pwedeng mag-apila sa Court of Appeal. So, ang ginagawa dyan, minsan, no? Kasi pag sinabing, if there is no more available remedy, if there is no more available appeal on the part of the losing party, then that losing party may take this extraordinary remedy. Meron pang extra remedy for that So, hindi ka na makapag-appeal, tapos na ba ang mundo sa'yo? So, hindi pa rin naman, no? Provided papasok ka doon sa prescripted period, no? Na pwede kang mag-rely doon sa extraordinary remedy na yan. Ano ba yung remedy na yon na ibinibigay pa ng ating batas sa mga natalong partido? Yun ang tawag doon is certiorari. Sabi nga ng ating nasirang si Senadora Miriam Defensor Santiago. Sa amin kasi sa law school minsan sinasabi nung araw, certiorari. Pero pag narinig mo si Miriam Santiago, which is also a professor of law, sasabihin niya mali ang pronunciation nyo. Hindi yan certiorari, no, certiorari ang tawag yan. So yung certiorari, under Rule 65, kapag wala nang available appeal on the part of the losing party, dyan sila nagre-resort sa 65. Ang tawag namin dyan, Rule 65, certiorari. So ano ibig sabihin yan? Kung papasok doon sa mga essential elements, pwede mong gamitin yan. Like for instance, sinabi mo na, there is a grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction on the part of the judge. Ang tinitira mo ng dito yung nagdesisyon. No, nagkaroon ng grave abuse of discretion. No, amounting to lack of jurisdiction. Nagkaroon ng pagkakamali kay judge. Nag-decide siya not within the bounds of the law. O kaya, inabuso niya kaya yung kanyang discretion. So, yun madalas ang pinag-uusapan sa law school kapag inavail mo yung Rule 65 na certiorari. So, magpa-file yan. Within 60 days yan. Now, within that period, 60 days from the date, the judgment for it, regarding that interlocutory order has been released by the court. So, pag na-receive mo yun, within 60 days file ka ng certiorari sa higher court na ang file nun, either sa Court of Appeals or the Supreme Court, depending on the circumstances, depending on the urgency of the case. So, pag pinayin mo yun, dapat patunayan mo, nagkakaroon talaga ng grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction on the part of the court deciding the case who issued that interlocutory order or that provisional remedy. So, walang appeal dito. Pero if the injunction is the main action, then there is an appeal. Yung diniscuss ko under Section 4, Rule 58 nung nakaraang episode. If the injunction is the main action, then the losing party may file an appeal, no, after hindi mabigay yung kanyang motion for reconsideration. Kasi may MR yan, tawag namin doon MR, motion for reconsideration. Palagay mo, dinina yan. Apila yan sa Court of Appeals. So, after MR, Court of Appeals yan, if the injunction is the main action. So, ulitin ko, malaki ang pagkakaiba ng injunction as a main action at the preliminary injunction, sapagkat ang injunction as a main action completely disposes the entire case. In its entirety, talagang tinapos niya and there is nothing else to be done by the court except to enforce by execution the final determination of the court. Kakaiba doon sa writ of preliminary injunction wherein ang desisyon or order ay hindi pa naman considered as final in its entirety because there are something else to be done by the court, like for instance the examination of the evidence, the examination of the witnesses, and other legal matters that must be discussed during the trial. So, hindi pa siya tapos. So, it is considered as interlocutory. If it is an interlocutory, the losing party cannot file an appeal but may resort to other
extraordinary remedy, like in this case, sa example natin is certiorari or certiorari under Rule 65 of the Rules of Court. So madaming paikot-ikot ang ating batas, no? Kasi yung mga remedies na yan ay binibigay doon sa mga losing parties na kapag natalo pero ayaw pa rin bumigay, ayaw pa rin sumuko, ay pumupunta yan sa remedial law, yung rules of court na caudal provision na madalas sa nire-refer ng mga estudyante sa law school. Pag magaling ka dyan, magkakaroon ka ng pag-asang mapapaligtad yung earlier decision ng mga lower courts, like for instance, in this case, regional trial court. Pero ay dapat maganda ang suporta mo sa mga elementong yung ini-involve pagdating doon sa appellate body. So yung law students na nag-inquire sa akin at nagpaturo tungkol dito sa injunction, sa main action and writ of preliminary injunction, naisulat nyo ba yung aking diniscuss dito sa episode na to? At pasensya na po kayo kung medyo ay minsan tinatagalog ko ng husto at binababa ko sa level ng masa yung aking paliwanag sapagkat libo-libo po ang ating subscribers dito na tagahanga ng Itbulaga, ng TVJ at alam po naman natin na iba dyan hindi nagkaroon ng background sa law at mga ordinaryong mamamayan na nakatapos lamang ng kolehiyo pero walang background sa law ay kaya inaabot natin sa kanilang level ang explanation dito sa aking YouTube channel ng Final Law and Beyond. So sa susunod na episode, baka i-discuss uli natin yung other matters that we were not able to discuss about this preliminary injunction, the injunction sa main action, certiorari, at marami pang iba. Alam nyo, kapag sinundan nyo itong issues about copyright, trademark, injunction, napakagandang usapin ito para kayong pumasok na ng 1 o 2 semesters sa law school, no? Kaya sumunod lang kayo dito, sundan nyo ang ating mga pinag-uusapan dito at marami kayong matututunan na para bang kayo ay pumasok sa isang law school. So hanggang dito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay.